Mga kalingap, sa araw na ito po ang araw kung saan amin ang ihatid si Mona sa kanyang huling hantungan. Marami ang nakamiss kay Mona dahil hindi na namin siya makikita. Dahil ito na ang huling araw na masilayan namin siya at makasama. Maraming naulila sa pagpanaw ni Mona. Kaya ngayon, maraming sumama sa paghatid at paglibing kay Mona kasama ang kanyang mga kaibigan. Ano masabi mo Pen, sa best friend mo na wala na? Anong pakiramdam mo? Pakiramdam mo ng Pen? Nakakalungkot po kasi hindi ko na po siya nakakita. Ano kasi po umarte. Namimiss ko nga po lahat ng memories po namin. Oo. Hindi na po mauulit yun. Hindi na siya makikita, no? Baga habang buhay hanggang sa pagtanda mo, hindi mo na siya Kung makikita. para sa akin, ikaw na ang kalit na Pero muna. tanggap mo naman na ang buhay natin ay hiram lang sa Diyos. Pero yung mga mamimiss mo sa kanya? Yung kakulitan niya po. Kasi po yun si Mona positive thinker po yun si Mona. Di basta-basta sumusuko, no? Opo. Mamimiss yung kulitan nyo, yung lagi kayo nagsasama, Opo, yung banding po namin. landing. Ngayon hindi niya magagawa kasi wala na siya. Iwan ka na, ang best friend mo. So yun po mga kalingap, mga kababayan. Welcome back muli sa channel ko. So ngayong araw na ito mga kalingap ay ngayon po ang libing ni Mona. So kaya naka white t-shirt tayo ngayon. So alas 2 daw mamaya yung libing ni Mona at kasama ko pa rin si Kalingap Arjon. So ngayon po ang huling araw na masilayan natin po si Mona, na makita natin. So nakakamiss po si Mona kasi dami rin mga alaala na nangyari po sa amin. So ngayon po ay ihatid na po siya sa huling hantungan. At siyempre para makapiling na siya ng Panginoon, para makapagpahinga na rin siya. So ngayon po ay pupunta kami ngayon ulit at sasama kami sa living po. So maraming salamat po sa ating mga butihing sponsor na nag-abot po ng tulong kay Mona. Ayan, isa-isahin ko po lahat ngayon. Kay Tequila Ram, kay Tita from France, kay Ate Nancy Coke, kay Ate Emma of Australia, kay Ma'am Espanyol po dyan sa Singapore. Thank you po sa pag-abot po ng tulong kay Mona. So sana po ay bigyan pa kayo ni Lord ng blessing at good health sa araw-araw po. So kaya ngayon po ay pupuntahan na natin at mamaya po ay sasamahan natin yung pamilya ni Mona sa paghatid po sa kanyang huling hantungan po. So tara mga kalingap. So ayun po, maaga po kaming dumating para kakain po kami dito at wala pa pong tao po. So kami lang po. Ate! Condolence. Yan po si Ate. Ano po naman ate? Nakalimutan ko. Si Ate Rowena. Kasama niya kanyang asawa. Si Kuya. Pogi no? Pogi ni Kuya oh. Okay. Kamukha ng tatay ni George Strigan. George Strigan. Oo, siya. Sino Siya kayo? po si Ate Rowena. So doon po sila muna tumira. Ay, Nung buhay pa po si Mona. Ayan, nagpaglamay po sila. hindi ako makakaniwala ito na. Wala si Mona. Maluwas ka si Mona. Agapin na natin ng maluwag kasi Siya. maluwag sa dibdib natin na si Mona ay masaya sa ngayon sa kanyang pupuntahan. Siya naman talaga ay hindi siya magdalawang isip na tanggapin siya ng Panginoon. Dahil iisa lang po ang patutunguhan natin. Si Mona talaga ay lumaban siya, ayaw niya pang mawala. Kaya lang yung katawan niya ay hindi na kaya. So, umalis siya ng mapayapa. Umalis siya ng nandyan kasama niya ang kanyang mga pamilya. So, kahit wala na sila sa bahay, nandito pa din ako.
para, ayan, makipagkaisa sa pamilya. Ulidan. God bless po sa ating lahat. Palain po tayo. Kasi si Mona parang tinuturing mo rin siyang anak, no? Pangalawa. Si Mona kasi, yung pamilyang Ulidan, mula nang pumasok sila, nung dumating sila ng June or July, sabi ko, tanggapin ko kayo ng maluwag sa bahay, na turing ko sa inyo ay pamilya ko kayo. O wala akong na nagdadalawang isip na hindi ko kayo tanggapin at hindi kayo magbigay ng upa kasi si Mona may sakit. So hindi ko pwedeng sabihin na mag-upa ka muna. So sila naman yung nag-offer sa amin na Ate Weng, kami na lang ang magbayad sa tubig at kuryente. Sabi ko sige. Hanggang sa umabot sila ng 5 months and a half sila sa bahay. So siguro nahiya na sila, dapat lilipat na sila by November kasi matatapos na nga yung bahay. So nagkaroon ng problema ang nag-sponsor si Roy. So kasi nangyari sa Cebu, so medyo hindi nahinto muna. So ngayon ito lumipat sila ngayon dito. So si Kalingap Tata nagpatuloy pa rin siya, nandiyan pa rin ang support niya. Bilang sa simula pa lang, siya na yung humawak kay Mona. So, siya naman ay sabihin man natin na ginamit siya ni Lord. Lahat naman tayo ay tatawagin ng Panginoon upang sino man yung nahirapan, yun ang tutulong. So, maraming salamat sa kay Kalingap Tata at Kalingap Ligaya na patuloy na hanggang ngayon sa huling buhay ni Mona na gusto niyang lumaban, na makita ko talaga kung ano yung paghihirap niya. Na nung dumating nga kami, nung vlog ni Tata, hindi ko maintindihan kung bakit tinawag niya ako. Hindi ko maintindihan, Ate Weng. Pero hindi ko inintindi yun. Parang may sasabihin siya. Pero hindi ko naunawaan. Pero nung huli kong, pero nung huling punta ko, nung dadala ako ng manok na kasi favorite niya yun, nakangiti siya sa akin pero hirap na siya. So yung pagngiti niya sa akin, yun na pala yung pinakahuli. Tsaka yung nagbinta ako ng pansit canton, ang dami niyang nakain. Kasi pag luto ko, ang dami niyang nakakain kasi hindi ako mahilig maglagay ng mga preservative sa pagkain. So, gayon na lang, sabi ko, ang pagsasama namin ni Mona, hindi ganun kadali. Yung paghihirap niya, yung pagsisigaw niya, na ayaw niyang kumain, ayaw ko ng ulam na ganun. So, matagal din. Sabi ko nga, pamilya ko kayo, pamilya tayo, pero hindi natin masabi naging perfect tayong tao. So, andito si Kalingap Tata ngayon. Ngayon ang libing ni Mona, araw na ito. God bless po. At siyempre, nagpapasalamat din kami sa iyo dahil yun, tinulungan mo sila. Andyan ka para sa yung nangangailangan sila, andyan ka para tulungan sila. No? Oo, kasi yung anak mo at si Mona best friend. Mag-best friend yun. Oh, yung anak ko kasi, tsaka si Mona is mag-best friend sila since elementary. Classmate sila. So, talaga naman, pag sabi ni Mona sa akin na Ate Weng, dyan ako sa bahay nyo kasi pa-renovation yung bahay namin. Sabi ko, parang nagdalawang isip pa ako na ayaw ko. Pero sabi ko, sige, punta na kayo dito kasi dalawa lang naman kami ng mister ko sa bahay. Sige na, dito kayo. Hindi ako na ganun. So, tinanggap ko agad si Mona na sa bahay sila tumira. So, pangsamantala. Sabi nga ay 1 month hanggang sa tumagal kasi lahat ay pina-renovate na nag-sponsor. So, God is good kasi pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kabutihan ng puso. Sabi nga nila, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So yun, pag ikaw ay nandyan sa Panginoon, alam mo talaga yung paano yung pagtulong sa kapwa. Hindi yung pag-iisip ng masama, hindi yung pagkapaging plastic. Kasi lahat naman tayo, obligasyon natin yan tumulong, na tayo ay karapat dapat tayong tumulong kung kailangan tumulong. Kasi nanggaling sa puso na kumikilos yung Espiritu ng Diyos sa bawat tao na tumutulong. Walang halong kapalit. Ang sinabi ko lang sa kanila, na kung ano yung tinulong ko sa inyo, nawa hindi nyo ako makalimutan, walang bayad o anuman. Na si Ate Weng ganon, umabot sa ganon, hanggang sa wakas ng paghuling hininga ni Mona, saksi ko yung paghihirap niya na gusto niya pang mabuhay. Gusto niya pa talagang mabuhay. Kasi gusto niya pang tumira sa bahay na yun na pinagawa sa kanya. At tuwang-tuwa nga siya, sabi niya, Ate Weng, pagkahuling may pagkaloob ako sa'yo. Kung muna wala na yun, sabi ko, huwag mong isipin yun dahil wala namang kapalit ang lahat ng yan eh. Ang mahalaga yung paano yung tumulong ako sa hindi kahit hindi tayo magkamag-anak. Sa tagal na yun, pamilya ko na kayo. Kaya sabi ko kaya T-string na, hindi yun sa anumang
relihiyon na dapat mong aniban, kundi dapat kayo habang nabubuhay kayo rito sa mundo, pakita nyo na mga anak tayo ng Diyos. Wala man ditong hindi anak ng Diyos. So, sa pamagitan sa anak ko, yan si Pem, nandyan, nakatulong din kami kasama ng aking asawa na hindi rin nagdadalawang isip si Edgar na tumulong talaga. Sabi ko nga lahat, sabi ko ng ganon, wag niyong isipin na may bigay kayo o wala. Hindi ko hinihiling yan. Ang akin lang, yung wag niyo akong kalimutan na nawala man si Mona. Baga magkasalubong man tayo. Ito yung taong nagbigay sa inyo noon ng maluwag na pagtanggap sa bahay namin. Yun lang po. Pero alam ko naman, Te, na hindi ka makakalimutan ni Mona kasi dahil sa tulong mo sa kanila. Kahit nawala na si Mona, ay di ka pa rin talaga niya makakalimutan. Siguro lagi niyang pinagpipray ka sa langit na sana marami ka pang matulungan din lang sila. At syempre talaga di ka niya makakalimutan kasi ikaw ang isa sa kanila na tumulong. Kaya ano nga huling, ngiti na lang siya. Yung pinakahuli niyang ngiti. Kumbaga, yung huling message niya sa akin nung nagpunta ka rito, hindi ko yung buburahin. Kasi yung pinaka-alala na yun sa akin. Parang anak ko na din kasi. Yun talaga. Umalis man si Mona, kumbaga sabi niya, naranasan niya yung magkaroon siya ng allowance. Yun, nagkaroon siya ng allowance ng ganong kalaking halaga na hindi pa niya naranasan sa tanang buhay niya. So, umalis siya na mapayapa. Kaya, hindi na natin isipin na yung nakikita natin, katawan na lang niya. Pero yung espiritu niya, bumalik na siya sa tunay na may-ari sa kanya. Ang Panginoon. Ang Panginoon lamang ang tunay na may-ari sa atin. Kaya habang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun lang ang inaano ko. Kaya sabi ko nga lahat tayo may pagdadaanan na pagsubok. So, yun lang po. So lahat naman tayo dito sa mundo ay mawawala. So nagkataon lang na nauna lang si Mona. So sana i-guide tayo ni Mona, sana protektahan tayo niya, saan man tayo mapunta. Sana andyan siya lagi para sa atin. So alam ko naman na andyan lang si Mona. Kahit ngayon, andyan dito lang si Mona, katingin lang sa atin So siguro masaya siya ngayon sa piling ni Lord. At syempre masaya din siya na isa ka na tumulong sa kanya. Isa ka sa nagano sa kanya talaga, nagmamahal sa kanya. Kaya never kanya makakalimutan. Kahit Kasi, na nasa kabilang buhay na siya. Oo. Kasi yung kabutihan ng puso Yung kabutihan ng puso mo ay talagang nandyan. Hindi naman yun, hindi mo yung pag-aari, kundi ang Panginoon dapat ang pasalamatan ng lahat. Kasi siya ang may-ari ng puso mo. Siya ang may alam nun. At syempre, yung pinagawa nating pabahay kay Mona, so itutuloy ko pa rin yun. Mag-ipon lang ako. Kasi baka magtatampo yun sa Mona na baka sabihin na porkit wala na ako kaya tata, pinabayaan mo na rin yung bahay, di ba? So hindi natin alam kasi andyan lang si Mona nakapaligid lang sa atin yan, nakatingin lang. Baka sabihin, porkit wala na ako, di mo na tinuloy yung pagpapatapos ng bahay. So kaya itutuloy ko pa rin yun para maging masaya lalo siya doon sa langit. Na makita niya yung mga pamilya na ay naging komportable, masarap na ang buhay sa pagtulog. Yung baga, para rin masaya siya sa akin. Kahit na wala na siya, ay andun pa rin yung support at pagtulong ko sa kanya. Kaya mag-ipon muna ako. Pag makaipon ako ng malaki-laking halaga, yun, itutuloy ko ulit yung pagpapagawa ng bahay. Kasi gusto ko rin yung i-ribbon cutting. Ipapa-ribbon cutting ko yan sa Team Kalingap. Para nang sa ganun ay maging masaya siya. Siyempre, yung mga naiwan sa kanya, yung mga mahal sa buhay, mga kapatid. Para maging masaya sa kanya, mga kapatid. Kasi may mga habilin din sa kanya, mga kapatid, na huwag daw pabayaan. Yan. Kahit nawala na siya, ay ituloy-tuloy pa rin yung pagpapagawa ng bahay. Yung nanay niya, huwag daw pabayaan. O yun, lalong-lalo yung nanay niya, kailangan makalipat sila doon. Para kumbaga mapakinabangan din nila at magamit nila yung pinagawa natin. Para masabi na hindi mo siya, yung sabi nga po siya na pinabayaan na daw siya. yun. So, Baka kahit yun. wala na siya, Baka sabihin niya na pinabayaan na bakit wala na ako. So ituloy-tuloy ko pa rin yun. Gagawin ko ang lahat ng abot na aking makakaya para matapos yung pinagawa kong pabahay.
At siyempre, hindi natin magagawa yan kundi dahil kay Kuya Roy. Maraming salamat po kay Kuya Roy. Sana makabangon ka na, Kuya Roy. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming blessing, maraming biyaya po, Kuya Roy. Salamat po talaga. At siyempre, sa mga nag-abot po ng tulong po ngayon, so yun, nakukumpleto na po lahat yung bayarin. Yung sa kabaong, wala na po. Nabayaran na natin lahat. At siyempre, kung wala na, sabi ko wala ka nang alalahanin na kasi nabayaran na may nagbigay na. Kaya thank you po sa mga buting sponsor po. Kay Ma'am Nancy Coke, kay Tequila Ram, yan. Kay Ma'am Emma of California, kay Tita from France, maraming salamat po. At siyempre yung iba hindi ko nababanggit, thank you po sa pag-abot po ng tulong. Si Lord na po bahala magbalik ng siksik, diglig at umaapaw po na blessing po sa inyo. Maraming salamat. Yan, thank you po ate. Thank you din. Sana marami ka pang blessing din na darating sa buhay mo. Thank you po. So, ayun po mga kalingap. Kapatid ni Mona. Si Melissa po, si nanay. Nalito ako ikaw si Melissa, no? Nalito ako sa dalawa? Yan pala si si Melissa. Si Marilo. Ayan, si Marilo, kapatid niya. Kambal ni Mona. So yan, wala pa pong tao po, mga kalinga po. Kami pa lang po dito. So mamaya po, 2 PM po ay... Libi na po si Mona. Grabe yung init. Si mama ni Mona. Ano po mga kalingap, mabuhol po muna. So mamaya po ay ililibing na po siya. So nakakamiss din siya muna po mga kalingap. Malalaki muna, pupunta kami. Mga masasayang usapan namin. Yung kahit na may sakit siya, nakangiti siya. Yun ang miss natin kay muna, yung magkwela siya, yung palatawa. Mga kalingap, so so yan po mga kalingap, at andito yung mama ni Mona. Yung sa ano pala yung sa pinagawa kong pabahay, itutuloy ko pa rin yun. Ang kulang kasi doon ay ano na lang, yung kulang lang doon ay yung sa ano na lang, sa tiles doon sa baba, tapos yung lababo at saka yung main door, tapos yung pagpalitada na lang sa labas. So itutuloy ko pa rin yun, at nag-iipon lang po ako muna, baka may mga mag-abot pa ng tulong na kahit nawala na si Mona, ipagpatuloy ko pa rin yun pagpapagawa ng bahay para makalipat na kayo doon, para makita kayo ni Mona na kumbaga masaya kayo doon nagsama-sama. Oo. Pagpatuloy din ang yun naman kasi ang gusto talaga ni Mona, yung sama-sama kayo doon na tumira. So kahit nawala na siya, so tatapusin ko pa rin yung pagpapagawa ng bahay doon. So sana marami pang tutulong sa pabahay na yun, para i-ribbon cutting natin yung pagkatapos. So para makita po ng mga supporters, ng mga viewers na hindi ko pinabayaan. Baka mag-ano naman yung mga viewers na pinabayaan ko pagkat wala na si Mona, ganun. So ituloy-tuloy ko pa rin yun. Ano siyempre para makilala mo rin si Kuya Bal, si Kuya Rab. Pupuntahin ko si Kuya Bal at si Kuya Rab para masaya si Mona na nakita na nandun si Kuya Rab, para makita niya. So ngayon ay na ililibing na si Mona. Anong last mensahe mo kay Mona? Papasalamat po ako sa mga nakiramay po para kay Mona.
At sa huling ano po, tanggapin na po natin ng buong puso dahil ito po'y kaloob na rin ng Panginoon para sa kanyang sakit. Hindi na po maghirap si Mona. So ilang oras na lang? Alas 12 na ano? Alas 12. So, 2 oras na lang. Ihahatid na natin siya sa huli niyang hantungan. At para makapili na niya si Lord God ang ating Panginoon. So mamaya din natin maiwasan maiyak dahil siyempre miss natin. So lakasan niyo lang loob na ha? Lakasan niyo lang loob mo mamaya. Tiwala ko na rin po sa Panginoon. Lakasan mo Nihanda lang. ko na po ang sarili ko. Tanggapin na lang natin ay ano na nasa ano na siya ni Lord God. So ayun, may mga dumating na po. May mga dumating na po mga kalina. Sasama sa paglibing po kay Mona. Marami na pong tao. Sa anong simbahan po, te? Anong pangalan ng simbahan? Ay, bali ano po ka? Doon sa simbahan nyo? Hindi po. Bali dito na po siya ng Dito na magmisa. dito na po magkakaroon Oo, ng Iniwanan mo na yung ano, yung pinipiro-piro mo ng taga ano. Saan kaya? Bagay may sakit. Si Nanay Josie? Oo, napatay na rin yun eh. Ay, patay na yun. Oo. Siya yung nauna? Ano na yun? Oo, nauna. Ay, yung anak nun na inaano mo. Yung anak nun na pinablog ninyo. Oo. Kaso, ayaw na magpa-vlog nun eh. May anak na. Oo, may anak na. Siya yung nag-aalaga sa mama niya. Yung pinablog yun ninyo, ano ay, dalaga pa yun. O, dalaga pa. Tapos, nag-asawa. Yung nagkaanak. Natatawa kami nun doon na yung mga palabas niyo nun. Si Nanay Josie. Doon sa kay, ano yung Josie, ano? Oh, tapos after 1 year, yun, nagkasakit siya. Yung pala ay diabetic, complicated na. May mayuma. Tapos diabetic. Nagkasugat yung mga buong katawan. Dami. Tapos, komplikasyon na. bago yun ay kalingap yung pigsa niya sa batok. O yun. Yun, pinaopera din. Oh, yun ni naoperahan ko pa yun. Kalingap Pinagamot ko yun. Yun, gumaling siya. Hernandez baga. Ay, taga-sugmaking inaano ninyo yung taga-dal. Oh, dalak. Oh. Si ano? Serena. Si yung Ina, ano? Serena. Rina. Si Rina. Oh. Ano yun, inaano na ni? Inano na. Okay na yun, nagamot na yun. Nasa ibang lugar na yun eh. May nag-aalaga doon, may nag-sponsor. Una kong makita yun ay anong ay ano, nakatali. Oo. Una po ganito. Oh, nakatali yun kasi deep na ano yun, parang Nakakaawa talaga. Ano? parang depression eh. Nakatali sa isang tabi, tapos ang klase ng bahay. Sa bahayan ni. Yung kay Nanay Josie, masaya na sana ako nung nagamot yung batok. Nasugat din yun, ang lalim. Buti nagamot yun, tapos nagapan, tapos after 3 months, yun, nagkasakit ng mayoma, yung may dugo na parang dami. Oo. Dahil sa Bidsor. Bidsor, yun ang point na, yun ang kinamatay niya, na pumasok na yung, pumasok na yung, yung bakterya, yung, yung sugat. Nagkaroon na sa paa. Nagkalat na, andun, hindi na kinaya. Pinagamot namin yun, pero ang mismo ang doktor ang sumuko na, hindi na daw kaya igamot. Pinauwi na. Kaya di na. Pati niya hindi nadala, isa naga, ano? Sa naga. Dati payat siya. Grabe, ang dami mo nakain ah. Ha? Nakapanood mo din yung si Bombay? Tagal mo natapos. Nilink din yan dyan. Ilang months na yung utata. Ay, umarap sa tingin mo. Bombay. Maano din yun, makulit din yun si Bombay eh. Nakikita ko yung sa Mantagba. Yun? Ibalik kami sa Mantagba. Hindi na yata yung binablog ano. Ayan po mga kalingap. Ready na po yung Ready na po yung pamigay mamaya ang pagkain. Huwag ka maingay. Lalo ng kabataan yan, gwapo niyan. Huwag ka maingay. Ano ka ni ate mo na, maingayan sa'yo.
Dahan-dahan lang pagsalita. Ha? Sorry po. Gusto na sa atin muna. So ayan po mga kalingap at inintay lang po natin yung oras para hindi na po sila na may hinintay pa po yung pastor po na mga misa. So dito na mismo po sa bahay na muna yung misa po. Gawin na po yung bago siya ilibing po. So hindi na po pupunta ng simbahan. So dito na lang po sa bahay mag-misa po. Pagkatapos ng misa, so doon natin na po sa cemetery po simula at ano po ilibing. So alas 2 po yung so hinintay pa po yung pastor, yung brother nila muna para siya po yung misa po sa buhay po ni Mona. So yun po mga kalingap, andito na po yung so magdadala kayo muna pa sa cemetery St. Peter po. Doon sa sakinin muna mga kalingap. Yan o, parami na yung atid kayo muna. Yan po mga kalingap at Brad, doon na lang. Doon na lang po. Ipayo nga ba? yan po mga kalingap. Yan tayo po yung ano ni yan po pictorial po ng pamilya, mama at kapatid ng mama ni Mona. Yan po mga
Iwas ka sa una. Bakit siya? Siya po mga kalingap. Natin na po namin. Namiss mo siya, Timona? Parang gusto ko ulit ha? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ulit ha? Natin na po namin si Mona. Nakakasakit. Nakakasakit. Hindi ko kaya. Nagisilong tayo kay nanay. Ayan o. Payo. Yan talaga ang nagluluksa. Si nanay. Bakit tayo nagaling pa? May patay pa.
Oh, grabe yung ginit ng araw pero... Pamangkin ko po yung patay. Si Mona. Pangmangkin mo, te? Dawat po ako ng Kagawad ka dito? Magkapatid ka niya, ate? ni Munding. Sino mundi? Yung tatay. Magkapatid kayo. Ayan, no? Kasi sa inyo po, may dinulog din akong sa inyo po mga vlogger. Mga signo dyan sa Itloga. Ay, dyan sa site. Napuntahan po ninyo yun. Oo. Ay, Sabi ko nga, may mga diferensya po, may mga sakit din ano. Oo. Mga magkakapatid. Kasi Oo. lang habang maipagamot. Okay Ay po. naman. Babay kente yan. Salita ka lang. Ang amin pong kabarangay po dito sa Batubalani ay nailapit ko po sa Kalingap Oo. na sila po ay bisitahin na magkakapatid kasi po sila ay may sakit Oo. sa kakaisipan. Sila po ay pinasyal, nabigyan naman po sila ng magandang biyaya. Hindi ko na po sila nasubaybayan. Ngayon po, nakita po kami ni Sir Tata, Kalingap tata. Kalingap So, Tata. kayo po yung... Si Mona ay ano po, pamangkin. Si Muna po ay akin pong pamangkin. Magkapatid kayo ng papa ni Mona. Magkapatid kami ng papa ni Muna na si Munding Olidan. Ako naman po ay kagawad ng Barangay Ano Batubalani. po pangalan mo, te? Ang alias po sa akin at nakilalang pangalan, Miling Baleros po. Miling Baleros. Miling Baleros, Barangay Kagawad ka po dito. kasalukuyang kagawad at nanunungkulan dito po sa Barangay Batubalani. Ngayon po, huling araw ng aking pamangkin na siya po ay dadali na sa huling hantungan. Di na po makapiling si Mona. Na hindi ko na makapiling ang aking pamangkin sa dahilan na bumigay na po ang kanyang sakit na cancer. Tagal din niya. 5 years nagtitiis si Mona, no? Matagal po nagtiis po ang aking pamangkin. Maraming salamat po kay Kalingap na sila po ay sumuporta na hindi lamang sa mga ayuda na sila po ay ginawa ng bahay na maganda. Subalit, hindi na po siya makakatira doon sa kanilang pinagawa at okay naman po ang kanyang pamilya. Sila na po ang Anong masasabi mo kay Mona ngayon na ang masasabi ko po kay nanonood Muna, na siya ngayon, nandito siya ngayon, misahe mo sa kanya, te? Muna, ang mensahe ko bait sa iyo na nandiyan ka na, sana maging maligaya ka sa sa kasama ng Panginoon at ang sabi nga, kahit ikaw ay isang namayapa na, tulungan mo ang iyong pamilya. Siyempre yung pinagawa kong babahay, ang titira doon ang mga kapatid niya at si mama niya. Yung pinagawa, yung pong ang pinagawa po ng bahay ng Kalingap, Tata, ang matira na po ay ang kanyang mga magulang at kapatid na walang pang-asawa. Oo. Kahit na wala na si Mona, ay pagpatuloy pa rin natin yung pagtatabaw doon hanggang sa matapos. Kahit po wala na po si Muna, ipagpapatuloy din para matapos ang kanyang bahay ngayong pong kasalukuyan. So ayan, ihatid na po natin si Si Mona ay ihatid po natin sa huling hantungan. At ako po'y nagpapasalamat sa nagdalamhati at sa huling hantungan. Siya po ay hinatid ng mga kamag-anak, mga kapatid at naninirahan sa barangay Batubalani. po, salamat ya. Salamat kagawan. Salamat po, Tata. Ayan. Ayan si Nanay, kasama po natin. Ano mo si Mona, Nay? Kamag-anakan ko at yung lolo niyan, yung ama nito naman, ay akin pa, kumparihin. Parang si kasi Maring Norma, yung magulang nito. Oo. Kaya ako tapos si ate, yung nanay ni Muna. Nanay ba yan? Nanay na Juan, yung Muna. Lula. Oo, si Lydia. Si ate, si Estring, ang ay ina. Ang anak ni ate Lydia. So, pero,
Hindi naman sa amin iba, lalo na si Kuya Berting, yung ama ni, yung lolo ni, ni Muna. Eh, hindi kami magkaiba dahil sa salin. Salin din yung lola ko. Salin, tapos De La Escuela Madrid. Kamag-anakan namin malapit. So ayan. Kahit pa paano makapagpahinga na si Muna. Kapiling niya yung mahal niya sa buhay. Butit nakarating ka dito kay Muna. Bakit ulit? Doon ko siya unang natulungan. Si Muna doon sa ospital. Doon ko siya nakita. Nagkataon na may tinutulungan kami. Nakita ko siya doon. Doon mismo sa kwarto, sa room ng... Ang tinutulungan ko kasi at si Muna ay isa lang yung room. Kaya doon ko siya nakilala. At syempre yung mama pala ni Mona, nanonood na pala yan ng Team Kalingap. Nanonood na ng Team Kalingap. Kumbaga supporters na sila, followers na. Kaya nakikilala niya ako doon. Yun. Ano kung doon na? Kilala mo akong Kalingap. Hanggang doon, tuloy-tuloy na yung pagtulong ko sa kanya. Sa pamamagitan ng pagbablog, may mga nag-aabot pa ng tulong. So, hanggang sa ilang buwan ko siya natulungan, halos sumabot ng isang buwan. Ay sobra. Mga 4 o. Ha? Di, siguro mga halos isang taon ko siya natulungan. So yun po mga kalingap, mahaba po yung lakarin namin, no? Mahaba po to, malayo pa po, pero naglalakad po tayo mga kalingap para sakripisyo po. Para kayo muna po, mga kalingap. So, samahan nyo kami. Samahan nyo kami at hanggang sa paglibing po ay muna. Ayan, malapit na po tayo. Malapit na po kami sa sementeryo po. Hindi po tayo nagmumotor at gusto ko maglakad po mga kalingap. Gusto ko manaway muna na ako po ay nagsakripisyo para sa kanya. So, kagabi po ay naglamay ako, huling lamay. Puro umabot kami ng alas 10 ng madaling araw bago kami umuwi. At ngayon, inatid po namin siya sa huling sandali na makita namin at masilayan namin siya. At hanggang siya ay ilibing ngayon mga kalingap. So dito po kami madalas pumupunta pag kami ay pag ako ay tumutulong po kayo muna. Dito po mismo sa Batubalaan.